vote natin, etc. Resulta yan noong kanyang appearance ni IZ sa concert ng Sex Bomb. Nice, no? So they wanted to know, anong kwento, ba't siya pakyat, ba't siya nag-decide. Prior to that, I think our writers knew that there had been invitations for IZ to appear on the show. And parang hindi yata pumapayag si Alvin. maaari. That's speculation on our part. Pero parang ganun ang nag-aalala siya pag nung oras. Itong aking kamot. Parang yun yata ang nangyari. So when we invited, umupo kami, and this is on record. Ano ang pag-uusapan natin? Kumusta natin? How was our experience? Going on stage? How emotional was that? Nakasama mo for the first time ang mga kaibigan mo, kasabayan mo, lahat ng yun. So, ako, I decided, sabi ko, let's just make it fun. They raised the point na, let's go to what IZ and, remember in 2023, si Sofia announced that she was going to go into drag. Na public din yata yung reaction. Hindi ako sigurado nila IZ at kanila Alvin na hindi tama. But they were coming, I think they were coming from the space of faith. Maganda naman yung pinanggagalingan, di ba? Sabi ko sa kanila, ayoko pumunta. I don't wanna go, and I didn't. I didn't ask any question about Sofia. Hindi dahil sa natatakot ako tanungin. Diyos ko naman. Pero I wanted peace. I wanted fun. Ayoko talaga pumunta doon. Dahil sabi ko, pag nag-usap kami, marami ang pwedeng reaction ni Isaiah at Alvin. Is it going to be a debate on faith? Is it going to be an LGBT discourse? Sabi ko, ang delikado, hindi lang si Alvin. Sabi ko, hindi ako makakapigil, hindi naman ako pwede tumahimik pag sinabing in my face, halimbawa, na mali at kasalanan ang pagiging gay. Hindi ko pwedeng talikuran ang aking komunidad. Hindi ko pwedeng talikuran ang sarili ko at ang sarili ko mga paniniwala. So we decided against it. Pagkatapos ng guesting dito, kasi yung sinabi ko nga na sobra namin kinagalang, ang mga taong pumupunta dito sa Pasko, tayo kultura, pag nagumbida ka ng mga tao sa bahay, ini-estima mo eh. You know, you treat them well. I spent time, halimbawa, with some of the most nervous guests doon sa area nila because I want them to be comfortable. 20 minutes lang ang pinagsasamahan namin. Minsan, may mga naranasan na kami na 17 lang dahil sa loading or 18, cycle to the advertisers. So nangyari, he did, I think, some interviews after he did his, that scene that we've seen now, that's being parodied by so many. Nanganak. I didn't want to engage. Kasi ayoko mag-engage sa debate na may kinalaman sa pananampalataya, sa faith. Wala kang panalo din. I didn't also want to engage in a debate on LGBT matters premised around faith. Kasi hindi tayo makikita doon. Until, siyempre, napapanood mo, etc. And I said that hapon. He crossed that line lang. At tama naman yung statement ng pastor na kinonsult namin na we should be gracious to him because he's coming from a place of faith. He's coming from a place of paniniwala. Expressing probably in a way that you and I don't like, but hindi naman ang pinanggagalingan ng kanyang judgment ay halimbawa masamang spasyo. Pero para sa akin, yung lie na krinos niya ay when you started to name names. Yung si Kay Rosas, si Ian Veneracion, gano'n, si Black Knight. To me, I needed to call him out. Kasi ang nasaktan ako doon, hindi lang dahil mga kaibigan ko ito, pero sila, ako rin, I raised a lesbian niece. So ang tanong ko nga ay, when you name people, you're imposing your faith on us. Ayoko. Huwag mo i-impose. Kung yan ang paniniwala mo, sobra ang galang ko. Sobra ang galang ko doon. But the moment you impose who you are, the moment you impose your faith on us,
that's, you're crossing a very dangerous line. Dahil nasaktan ako doon, dahil I raised my lesbian niece with love and respect. And you're telling me, based on your belief, na mali ako. Oo, hindi ko papayag doon. Dahil, napakaraming mga magulang, I know Kay, I know Glock, I know Ian, kasalanan ba ng isang magulang na akapin ang kanyang anak na LGBT with love and respect? Kasalanan ba? And yung parenting style mo, mo i-post sa amin. Because that belongs to you. Hindi ko pakikialaman yon. Kung mo pakialaman, yung estilo namin sa pagpapalaki at pagmamahal ng mga anak. Yun lang yung issue ko doon. And I read a comment because I ended my comment with a quote from St. John of the Cross na in the evening of life, we will all be judged in love alone. Hindi yan biblical verse. I will not say it comes from the Bible. It comes from the writings of St. John of the Cross. In a book na kung hindi ako nagkakamali, parang compilation of his teachings, parang gano'n. Oh. I heard that last when I did my interview with Loida Nicolas Lewis. I would hear opera, quote lang. At para sa akin kahapon, in the moment again, parang tama. Kasi you need to punctuate that eh. So I ended that commentary with na ganun ka sensitibo, ganun ka volatile, ganun ka contentious ang usaping, di ba? Religion, LGBT, pinagsama ka. Kaya ito, are you open to having another conversation?